Eto na mga minamahal, finally, pumalag po, pinalagan na po ni PBBM itong si Super Tae. Itong si Super Ate Aimee niya. Pinalagan niya at sinabi niya na fake news. Hindi pala, I beg to disagree. Everyone is entitled to their opinion. Yan po yung sinabi ni PBBM doon nga po sa pinakalat na chismis ni Amy Marcos na ang pag-aresto daw po kay former President Duterte ay isa daw pong group effort. Kasi sa totoo lang mga minamahal, yung findings na yan ni Super Tae, worth it ba? Na after how many times na nagkaroon ng hearing, yan lang yung sasabihin mo, group effort, na in the first place, hindi mo ba nanonotice? Malamang sana mang group effort naman talaga yun. Kasi nandun yung cooperation ng mga transnational crimes, nandun yung cooperation ng CIDG, nandun yung cooperation ng mga ambassador. Di ba? So, hindi pa ba malinaw? Super Tae, si Super Aimee, Super Ate, na yung paghuli kay former President Duterte ay isang group effort. Pero ang paglalahad ni PBBM, I beg to disagree daw kay Super Ate. Kasi yung gustong i-insist ni Super Ate ay parang pinagtulungan. Where in fact, hindi naman po pinagtulungan itong si former President Duterte. Isang grupo ang nanghuli kay Digong dahil matagal na pong inirereklamo itong si former President Duterte doon nga po sa International Criminal Court ng kanyang mga biktima. Patungkol nga po sa war on drugs. Pero hindi siya pinagtulungan, dinaan siya sa rule of law and due process. Kaya nga po, sinabi ni PBBM na I beg to disagree. Kasi yung gustong insist ni Super Tae na pinagtulong-tulungan dakpen itong si Digong, which is not. Hindi totoo na pinagtulong-tulungan. Dinaan po siya sa rule of law and due process. Pero group effort pa rin po yung paghuli kay Digong. Kasi nandyan po yung cooperation ng CIDG, ng DOJ, ng transnational crimes, ng ambassador. So, 'di ba? Group effort pa din yun. Pero hindi ibig sabihin na group effort yung pinagtulong-tulungan talagang hulihin itong si Digong. Dinaan po si Duterte sa rule of law and due process. So ngayon, tingnan natin itong mga minamahal, itong pagsalita ni PBBM. Okay. On the Senate arrest of ICC arrest of former President Duterte, sabi ni Senator, I need to moderate it down. It's time to bring down the Dutertes. There's an effort na para magsakpan ng Duterte. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Salamat, sir. On the Okay, narinig ninyo? Everyone is entitled to their opinion. I beg to disagree. Yan yung sabi ni PBBM. Yan, basahin natin mga minamahal. I disagree. Hindi umano sang-ayon sa President Marcos sa resulta ng investigasyon ng kanyang kapatid na si Super Tae si Super Aimee ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Everyone is entitled to their opinion. I disagree. Diba? So, sinabi ni PBBM na no, hindi tama yung sinasabi ni Super Tae ni Aimee Marcos. Biruin mo, Aimee, kapatid mo, nilalaglag mo. Ha? Kapatid mo, sarili, dugot lang. Well, kung sa bagay, hindi naman kayo magkakamukha eh. And I think madami din nakakapagsabi na you are a Lacson and you are not a Marcos, true-blooded Marcos. And do you think na sa tingin mo, matutuwa si former First Lady Imelda Marcos sa ginagawa mo? Sa pangyuyurak mo? Sa apelyido na matagal na ninyong dinala? Diba, hindi mo man lang ba naisip yun, Aimee Marcos? Diba, alam nyo, mga minamahal, after that, na mapakinabangan ka ng mga Duterte, after na mapakinabangan ka ng mga Duterte, do you think sa tingin mo kakailanganin ka pa nila? Maybe ngayon, meron kang gamit. Kasi ikaw mismo ang sumisira sa reputation ng pamilya nyo, diba? Nagiging way ka nila, nagiging daan ka nila para, maging attack dogs ng mga Duterte. Ginagamit ka nila, Super Ate. And if you think na, it is a good strategy para makakuha ko ng boto sa mga Duterte, sa mga DDS, no, that's not a good strategy. Alam mo, ang sinisira mo lang, pamilya mo. Okay, makakuha ka sa kanila ng boto, pero at the end of the day, hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan. Kasi,
Sa totoo lang naman kung gusto mong malaman kung sino nagpa-aresto kay former President Duterte, ipasight and contempt mo yung kapatid mong si PBBM. Sige nga kung matapang ka. Hindi iniipit mo si General Torres, si Lamarville, si Anyo, si Jun Bicrimulya, si Boying. Diba? Hindi pwedeng sila yung iniipit mo. Kasi hindi naman susunod yan kung hindi galing sa taas yung utos. Diba? Bakit galing sa taas yung utos? Kasi merong findings, merong probable cause ang International Criminal Court. Diba? Hindi yan kagustuhan din ng ating presidente. Kumbaga, sumusunod lang po ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno sa due process and the rule of law. And if you think, Amy Marcos, na magsasucceed ka sa ginagawa mo, no. Mas lalong nasisira yung pangalan mo. Tingnan mo, despite na binababoy mo yung Bagong Pilipinas Alliance, despite na niloloko mo si PBBM, still ini-endorse ka pa din ng kapatid mo. Ganyan kabuti si President Bongbong Marcos. Bakit hindi mo kayang suklian ng kabutihan yung ginagawa ng kapatid mo? I'm just asking. Nagtatanong lamang po. Nakakaloka ka. Super tae. Nakakahiya kang maging kapatid sa totoo lang. Ate ka pa man din, ikaw dapat yung nagpapasimuno ng kabutihan. Diba? Ikaw dapat yung nagpapasimuno na, dapat ganito tayo. Pero wala. You're just literally, a kind of a person, a black sheep sa pamilya. And if you think that's funny, no. Hindi nakakatuwa. And hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang hari. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog dahil mismo mga Duterte, sinusuka ka rin nila. Let's stick to the fact, mga minamahal, na kailangan ka lang talaga ng mga Duterte for the impeachment. Yan lang. Kailangan ka ng mga Duterte for the impeachment. Kasi, baka ma-impeach itong si Sara Duterte, so kailangan niya ng mga senador na boboto ng not convict. So, kung si Amy Marcos manalo at si Camille Villar, didagdag boto yan ng not convict. Diba? Kaya kailangan natin dito ma-impeach na itong si Sara Duterte para matapos ng kanyang ginagawang kagagahan sa bansang Pilipinas. Siya yung nagpapagulo Tingnan mo itong si Amy Marcos, parang diputa na. Parang syunga na. Diba? Parang baliw. Nakakaloka. Alright, mga minamahal. Yun po. Anyway, pengi lang po ako ng comments niyo, mga minamahal. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. Mahalaga na i-click niyo subscribe. And always hit the notification bell para laging nag-notify ang video na mga i-upload natin. Diba? Anong petsa na ba ngayon? 29, April 29 na pala, mga minamahal. Malapit na mag-May 1. So, dapat maka 310,000 subscriber tayo bago ang May 1. 309 na tayo. 1K na lang. Kaya isubscribe nyo na. Ingat, mga kababayan.